sumigaw po yung group 1 na tapos na po sila at nakabuo na sila ng bilog, pwede ko pong i-announce na hindi po sila panalo. Bakit sa kalagay nyo? Kasi naghiwa-hiwalay kaagad sila ng kamay nang hindi ko pa po na-check kung sila po talaga ay nasa bilog. Diba? Pero dahil sa sobrang tuwa natin, kung minsan may mga bagay tayo na nakakalimutan. Anyway, hindi naman sinabi na pag nakabuo na, bawal maghiwa-hiwalay. Diba? So, declared winner po sila. Pero napansin niyo po ba yung circle nila kanina? Napansin niyo po yung circle nila kanina? Ano po ang itsura ng circle nila? May nakatalikod, may nakaharap. Napansin ng grupo nyo, anong pinakamarami? Nakatalikod o nakaharap? Nakatalikod. Actually po, yung activity na yon, pag tinapos po talaga natin, kahit ano pong gawin natin, hindi po tayo matatapos na perfect po na nakaharap tayo lahat dun sa gitna. Ganun siya kahirap. Pero matatapos po natin na mabubuo po tayo na nakabilog. Okay. Kaninang umaga po, actually, I was given the chance to really be part of this activity. A month, 2 months ago, Pat? How many months lang? No. I was thinking of a lot of activities. Ang dahil ko pong naiisip na activity para sa inyo. Kasi nung umpisa pa, na nag-usap kami ni Kat, sabi ko, ano ba gusto nyong activity? Ano yung gusto nyong mensahe nung activity na ipapagawa namin? Ilang oras yon? Bago po kaninang umaga, hindi po ito yung activity na dapat na ipapagawa ko sa inyo. Kaya lang, sabi ko, God, bahala ka na. Pagdating ko doon, kung ano yung unang maisip ko na activity na ipapagawa ko sa kanila, yun yung ipapagawa ko. And ito po yung kaagad na sumagi sa isip ko. Bakit ito yung pinagawa ko sa inyo? Unang-una, mahanga ako na lahat tayo dito hindi nawawala ng pag-asa. Di ba po? Kung may isang bagay po akong hinahangaan, marami na po akong nakasama. Taon-taon po nakakasama ko rin mga bata. Hindi lang po sa Payata, sa ibang lugar din po. Kaya nung nakita ko yung mga estudyante ko na gumagawa rin ito, sabi ko ang galing-galing nila. Isang bagay po na hindi ko makakalimutan na natutunan ko sa isang bata na napuntahan po namin sa isang lugar malapit po sa Quezon City. Wala po siyang kumain at saka puputol na rin po yung isa niyang paa. Kasi nung bata po siya, nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya, yung nanay po niya, hiniwalayan ng tatay niya. And then yung tatay po niya, hindi na niya nakita. Kaya yung nanay po niya, pinipilit na wala siya sa mundo. Hindi dahil sa hindi siya mahal ng nanay niya. Kaya lang, meron na po siyang 5 pang naunang kapatid. At ang pakiramdam ng nanay niya, kung mabubuhay tong anak ko, baka hindi ko siya mabigyan ng mabuting buhay. Nag-isip yung nanay niya, sabi niya, bahala na. Kaya lang huli na, nung lumabas yung bata, lang ng kamay, kulang ng paa. Alam niyo po, yung bata na yon, kapag binibisita po siya namin, doon sa lugar po nila, siya yung kauna-unahang nagsasabi sa amin, tuloy po kayo, magandang araw po. Yun lang pong nasasabi niya. Hindi po siya pumapasok. Tumutulong siya sa nanay niyang maglaba para may kitain at para makapag-aral yung 5 pa niyang kapatid. Ang tawag po doon, pag-asa. Actually, ang pangalan po niya, pag-asa. Tawa pa nga ako ng tao nung sinabi ng nanay, pag-asa po. Sabi ko, bakit naman pag-asa pangalan ng bata na yan? Hindi niyo man lang po binigyan ng karangalan yung pangalan. Sabi niya, kasi po, nung pinanganak po siya, nagkaroon siya ng trabaho. So sabi niya, may pag-asa pa yung buhay. So every time na may problema ako, iniisip ko lang po yung bata na yon. Pag wala na akong pera sa pitaka ko, ang lagi kong iniisip si pag-asa. Kapag nag-aaway yung nanay at tatay ko, naiisip ko si pag-asa. Kapag halimbawa, papakiramdam
pakiramdam ko, inis na ako sa mga kaopisina ko, ang iniisip ko lang si Pag-asa. Kasi kung siya mismo, may kaya siyang gawin sa buhay niya, sino pa akong buong-buo ako? Kanina yung Pag-asa na yung pinakita niyo po dun sa inyo pong activity. Hindi po kayo nawalan ng pag-asa. Hanga-hanga po ako dun sa 4 na bata na nandito kanina. Sabi ko, naiinggit ako dun sa karunungan na meron sila. Kung mabibigyan sila ng pag-asa na maibahagi yung kung ano man po yung nalalaman nila sa ibang tao, palagay ko po, hindi na kailangan ng eskwelahan. Ang totoo po, eto po yung buong eskwelahan natin. Kaya ang lagi ko po sinasabi sa mga estudyante ko, lumabas kayo! Kasi yung totoong matututunan wala po sa loob ng eskwelahan. Nasa mga ngiti ng mga bata na to. No? Nasa mga bata po na to. Kasi 13 years old para sabihin sa'yo yung eto yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Sila na po yung nag-proseso ng activity. Hindi ko na po kailangan magbahagi. Siguro tama nga siya. Basta na binigay ko na activity. Malayo yung mararating ninyo. Huwag kayong susuko agad. Okay? Kasi dito sa buhay natin, parang isang malaking bilog. Marami po tayong paglalaban ang mga sakit. Yung ginawa po natin kanina, mahirap po yun. Patong-patong yung magiging mga problema natin. Para tayong nasa circle kanina, buhol-buhol. Wala pong buhay na maganda. Lahat